mga vlogs ko, and sana dire-diretso po yung manonood nyo po sa akin, and thank you po. So yun, malapit na po ako mag 1 year. So yun, sa birthday ko yon, kasi first time ko po kasi mag-vlog is yung birthday ko. Kung mahilig kayo sa scent ng rose, actually hindi naman scent ng bulaklak talaga, napaka-mild ng amoy niya na gusto ko. So, hindi ako bumili ng dalawa. Sabi ko, sige, isa muna. Ngayon, sa Hong Kong nagsisisi ako. Sa Hong Kong to nabili, yung merong ganito sa side. Kasi mas gusto ko kasi ang shoes na hindi sumasakit sa paa ko. Sobrang comfy talaga ang New Balance, mga kalokcheros. Para sabihin ko sa inyo, kasi ang Samba. So, ito lagi kong binibitbit. And kapag minsan umaalis kami, mga staycation, lagi kong dala to dahil marami akong nailalagay. So, yun. Meron din akong ginagamit na isa, yung Boyard na bag. Pero yon ginagamit ko. Katulad yan, gagamitin ko siya sa pag-travel namin yun. Kasi all I wanna be welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung best purchase of 2023 ko. So yun, marami akong mga nakikita mga vloggers na mga nag-share ng mga best purchases nila last 2023. So why not, diba? So bakit hindi ko rin ipakita yung mga best purchases ko? So yun, mag-i-start tayo. Pwede sa mga skincare, sa mga makeup, sa bags, sa shoes, sa pananamit. So lahat yun ipapakita ko sa inyo mga kalokachera. So start tayo ngayon para sa mga cosmetics. Actually, di ba sinasabi ko naman sa inyo mga kalokwacheras na hindi naman talaga ako masyadong hilig mag-makeup. Pero last 2023, hindi man ganun bongga yung paglalagay ko sa mukha ko ng mga makeups. Pero naisip ko na parang, bakit kaya hindi ko try, no? Diba? So, since nagbablog ako, pero medyo mas okay ata kapag nag-video ko. Lalo na kapag nagbablog ako, nakaharap ako, diba, sa camera. So, yun, tinry ko paunti-unti. Pala ako. So, yan, bumili ako ng mga ibang mga items na nagustuhan ko na pwede ko na ilagay sa mukha ko. First, ang brand kasi na nakita ko talaga, kahit before pa, pagdating sa lipstick kasi, before, BLK ang ginagamit ko. So, naisipan ko bumili, i-share ko sa inyo, etong, di ata na to focus, etong BLK na sheer, so screen primer stick siya. Parang hindi ko lang sure kung magkano to, parang 590 ang bili ko dito. So, ito, meron tong SPF 40, UVA, UVB, PA++++. So, yun. No white cast, water resistant siya. So, maganda siya ataksing sunscreen. So, actually, binili ko to nung last time, nung before kami Hong Kong. Dahil kahit na malamig kasi sa Hong Kong, yung araw pa rin kasi sobrang maaraw pa rin siya pag mga tanghali. Yun, sa afternoon, maaraw pa rin. So, kailangan natin protektahan yung mukha natin. So, inisip kasi na since wala naman akong sun na ginagamit, so ito na lang ang bilhin ko. So pag ginamit mo kasi siya, actually kung napanood yung last vlog ko, and yung vlog ko sa Hong Kong, hindi pa po nakakapanood, panoodin nyo po yung vlog ko. So gamit ko po ito na para siyang, nagkaano siya, parang kumikin mukha mo. Eh, napakadali lang niya i-apply. Actually, mauubos na nga. Ito na yung ginagamit ko ngayon. After ko mag-moisturize ng mukha, ito. Ito na ang ginagamit ko. Stick siya. Actually, mauubos na siya, oh. Ayan na lang, ganyan na lang kakaikli. Yan. So, ayan. Pag rin yung gitna niya. So, napakaganda niya gamitin. Pag-gamit lang siya pataas. Yan, pag ganyan. Actually, ngayon, hindi man ako nalagay nito. Kasi nasa bahay lang naman ako. So, yan, ganyan lang siya ang paglagay niya. So, yan. Tuwa-tuwa lang ako sa paggamit kasi, enter mo siya gamitin. Siyang madulas. So, parang hindi ko lang sure, parang satin ba tawag doon. So, ito, BK. So, product ni Ann Curtis. So, ito, binili ko, BK na sheer sunscreen primer stick. So, actually, meron din kasi atang mga ganito na hindi siya nakay. Pero mas preferred ko to para yung sa bag ko. Since pag umasi ako, ang bag na dinadala ko kasi yung mga malilit lang na bag. Yung pinakita ko sa inyo, yung coach kong bag, yung talagang yung bag kong yan. Lagi talagang
Nang dala-dala ko kapag umaalis ako. So, parang mo lang siyang ilagay. Next, syempre yung, ito pa rin. Ito, hindi ko alam. Itong curl line na to, napakalang nito sa Watsons. Simple lang po ako, mga kalokatseras. Curl line, peach glow ang gamit ko kasi napaka-liit lang niya. Actually, napalitan na rin naman to. Lang siya, meron siyang foam. And then, pag ginagawa ko lang siya, ganyan-ganyan lang, para medyo, actually, miss yan lang. Ayan. Ayan na ako ng blush on. Ko lang siyang ganyan. And hindi naman kasi ako ganun ka marunong maglagay ng mga kurerete pa. So, ito, okay na sa akin. Kasi parang courage lang. Ganyan-ganyan lang. Kasi kapag minsan kasi, hindi ko pa rin kasi, dati nagtatry ko ng may stick. Pero parang mas okay na sa akin kasi medyo natapos ka magkaroon ng mga butig-butig sa mata. So, ito, peach glow ang gamit. Kahit ilang beses mo siyang gamit, hindi naman siya na madaling manggal sa mukha or sa face natin. So, itong Curline Oil Control Blush, sama na itong mismong, ano to, ano ba tawag sa ganito? Yung panglagay lang na ganon. So, ito Curline. And then, BA pa rin. So, last 2020, bumili rin ako neto nung parang bronzer ba tawag dito. Pero stick siya. Nabibili rin to sa BLK. Nakalimutan price niya. Hindi ko na sure kung magka-price niya. So, ina-open lang siyang ganyan. And then, yan. Yung isa yan, yung parang nag-a-add lang ng kintab. Ako dito ko nilalagay yan. Sa gilid. And minsan, naglalagay din ako dito sa nose. Para, since hindi naman po si Jala Pachera, so para medyo mas makita ng onti lang na kahit pa paano, matamos naman po ang ipo. Ayan o, diba? Ginugihitang siya banda dyan. Then, naglalagay lang ako onti po. Ayan, para medyo kumitab lang yung sa bandang mata ko. Minsan nila ko rin dito ng onti. Since naka-blush on ako, minsan dadat lang ako dito ng 3. Then, ganyan ko lang. Ayan. Alam niyo naman po, sorry na po sa mga marurunong makeup, pero ako po, ganito lang ang style ko sa pag-makeup. So, pero lang, ayan o, parang bronze siya. Ayan, natin na, kumikintab yun dito sa side. Ayan. So, ito po yung gamit ko po, bronzer na to. Tumutuwa ako nung binito. So, BLK Cosmetics pa rin po ang gamit ko. Ito yung stick na brown na to. Paki-check na lang din sa Watsons ko to nabili. Ito sa mga BLK. And meron na rin sila mga kiosk. Minsan meron na rin sila sa mga mall. Mga nakalagay sila na. So, meron na rin po sila doon. And then, syempre, Kilay Life. So, actually, nag-stop lang ako magkilay nung malang araw kasi tinatawad ako maglagay. Pero, last year din, bumili na ng BLK na Brow Sculpting Pencil Wow. So, yun. Meron siyang, yung pinaka-stick niya, mas gusto ko yung kasing stick. Yung para siyang hindi bilog. Para siyang nakaslant na ganon. Para madali ko siyang makukohan yung kilay ko. So, ito ang gamit ko. And then, meron na rin siyang parang pang-brush sa, ayan, may parang may blush siya. Pero wala ako nakalagay sa kilay ngayon. So, may parang pang-brush na rin siyang kasama. So, ito, hindi ko na rin maraan kung magkano yung bili ko dito sa pangkilay kong to. Pero, ang color na binili ko ay natural brown. Natural brown po ang color. Before kasi, ang binibili ko ay yung gray brown ba yun? Parang gray brown. Ayan, since kulay ng buko ko, medyo sinundan ko lang ng buko kasi nawawala na rin yung pinaka-highlights niya. Pero andyan pa rin siya hanggat din humahaba ng humahaba. Nawawala yung highlights. So, medyo brown buko. Kaya ang binili ko na color ay natural brown. Actually, nirecommend din to mo ng taga BLK since nakita niya kang buko. Ang binibili ko kasi noong una parang gray brown pero in-advise sa akin, maganda daw sa akin ngayon, natural brown. So, yan mga cheras, BLK pa rin yan. So, ito sa mga best purchase ko last 2023 at tuwang-tuwa ako. So, ito yung mga BLK ko. Yan. BLK baka naman. So, ito po lahat yung mga nabili ko. And syempre, si Line. O, ano tayo talagang Pilipinang-Pilipina. Ayan, dito sa Pilipinas, alam mo lang Pilipinas kasi halos lahat, kabataan, high school, college, curline ang ginagamit at syempre yung nag-work pa rin, curline. Kung alam nyo at gusto niyo na medyo affordable na makeup, curline, pwede po. So, murang-mura. Alam ko po na lang yung curline na yan, pero tuwag-tuwa ako kasi hindi din ganun ka ano, sa mga branded na mga items. Basta,
makita ko lang okay siya sa mukha ko. Parang pag ginamit ko, hindi naman nangate, okay naman siya. So, yun. Kaya okay na sa akin si Caroline. And syempre si BLK pa rin. And then, meron pala ako last year na parang natuklasan. Kasi yung pag nagpoponi ka, dami yung mga tutsang-tutsang sa ulo. Pero may mga nakataas-taas na parang mga baby hair. Nakakainis lang kasi minsan. So, meron siya akong napanood. Hindi ko alam sa napanood to. Sa TikTok ba or saan? Pero hindi ko siya sa TikTok binili. Sa Shopee ko siya binili. Pero sa TikTok ko ata siya nakabili ako ng hair stick. Actually, napanood ko ata isang nurse. Nurse siya. Na parang nagti-TikTok siya. Na problemado siya. Siyempre, di ba ang mga nurse kasi hindi nakaponi ang buhok. So, kapag poni ang buhok nila, may mga taas-taas yung buhok nila. Kaya ang nangyari, meron siyang stick na ginagano. So, search. Then, nakita ko siya minsan sa TikTok. Aba, meron pala. Parang ano lang din, parang size stick lang ng BLK na, yung, etong biniling sunscreen primer stick. Ganito din itsura niya. Ayan, stick din siya. Ayan, inaangat din siyang ganyan. Then, kung gusto nyo siyang, igaganyan nyo lang hair nyo. Tapos, mababa na siya. Mawawala siya. Nang hindi siya malagkit sa buhok niya. And ito, medyo mabang siya kasi ang binili ko parang sura something. Tapos nakalagay ito aloe vera extra. So, alam ko, murang din ito nabili sa Shopee. So, yan. So, hanapin ko na lang din kung maililink ko to dito sa description box ko para makita nyo kung sinibig to. Or, pwede nyo naman po kayo comment. Then, lagi naman po tumitingin naman ako sa comment box ko para masagot ko kayo mga kalakutsera. Ito, grabe talaga to. Tuwang-tuwa ako na pwede pala yung mga tutsang mo na pinupog na ko dati pa. Kasi di ba para ako mga baby hair kasi ako sa unahan na kapag nagpupo ng lahatan yung buo or mag-shock-shock ako or kahit na ano. Ay kung ganun dito para tuloy, alam yung parang guard ng itsura mo pero para pony mo pa lang. So ito ang sagot, itong hair stick na to. Ito nga, lalo na kung meron kayong mga anak na naaral, yun, pwede nyo rin ilagay ito. Yung sa mga nurse dyan na hindi pa nadidis ito. Kasi alam ko sa mga work nila, kailangan sa mga iba pang mga kinakailangan na lang pony. Hair stick ang sapo, mga kalakwatsera. So yan, ito yung mga gustong-gusto ko 2023 na di-discover ko, pwede ko palang mabili. Then, itong Lukas Papaw, every year naman, nakakabili ako nito. Ito, laking tulong nito. Ayan, manipis na. Halos wala na siyang laman. Naman, kapag dating sa gabi kasi, bigla ka na lang nangangate sa binti mo, sa gilid mo. Siyempre, ayaw magkaroon ka ng mga bakat-bakat sa kamay mo, sa binti mo, parang ganon. Ito ang sagot sa akin, wala naman yung kati niya. So, ito, lagi kong dala to sa bag ko. Lalo na, pa nagta-travel kami ni Nab, lagi ko dala. And, ngayon din pala mga kalotseras, ninyo magta-travel kami ni Nab. So, ayun, patuloy po kayo manood sa YouTube channel ko. Ito, dala-dala ko lagi itong Lukas Papaw na to. Maganda siya. Hindi na nga nakalagay naman dito na kailangan ko lang mag-apply ng parang thin layer lang dito. Kahit manipis na siya, hindi naman siya, wala naman siyang amoy. Pero yung iba kasi ginagawa to, pwede rin to sa lips. Parang gano'n. Para hindi mag-dry, hindi mag-chop yung lips. Pwede rin to. Yun, scratches, cuts. So, lahat. Insect bites, heat rash, mild sunburn, skin cracking. So, yun, kaya pwede rin siya dito. Kasi dito ko yung pinsan ko ba, nilalagay to, pwede to. Pero syempre, kung nilagay mo, huwag mo ilagay sa labi mo, diba? So, bumili kami, maliit pa neto. So, isa naman yung paglagay nun, wala lang, para sa akin lang. Kung di ba, kung nilalagay mo yun, ilagay sa binti mo or saan, tapos ilalagay mo sa bibig mo, diba? Mas okay na rin ang bumili na pang ganito, para lang pang sarili naman kung gagamitin nyo kung saan pang parte ng katawan nito. Yan, ito, Lukas Papaw. And, ito pala, wala na akong mamit. Dahil binili namin nung nag-Japan kami. Ang binili ko lang nito ay isa lang. So, isang stick lang. Mahilig ako sa stick na mga anik-anik. So, bumili ako moisturizing stick para sa paa. Yung sa pinaka-ilalim ng paa mo, yung sa bukong-bukong na. Yung sa dito, sa dulo ng paa natin. Kasi, since hindi ako madalas nag-shoes ngayon, at kung sinusuot ay flat sandals, parang ganun pala yun. Mas nagdadry yung natin, nagdadry yung pinakatalakan natin, hindi siya nagka-crack. Pero pag hinahawakan mo siya, is-dry siya. So, ito ang nakatulong para sa akin. Ayan o, nalaglag na yan eh. Ayun, last niyan. Nalaglag na natanab. Ayan o, yan yung pinaka niya. May color blue niya. Nabili ko to sa Japan. So, iniisip ko nga, sabi namin ni Nana, maghahanap kami nito online na lang. Kaya lang, minsan kasi nakakatindi, may mga ibang seller kasi
na baka mama, ano lang, imitation lang, ganon. Pero tatry na maghanap kasi walang-wala na. Bago matulog, nagpapalagay ko kay Nanab neto. Kaya malaking tuwa ni Nanab pag ito nawala na to sa akin kasi wala na siya yung kahit antok-antok. Kaya nakapit talaga, kahit nakapikit siyang ganon, himas ng paa ko. Nilalagay lang niya yung paa ko ng ganito. So ito, talagang ito nire-recommend ko sa inyo. Para siyang mga Vaseline din, mga Vaseline. Pero ito kasi stick lang na nilagay mo sa paa mo, nakakatulong siya para mawala ang pagdad ng paa. Kaya nga iniisip ko nga minsan, sabi ko kay Nanab, pag dito sa bahay, magsusuot ako ng socks. Kaya ba at least hindi siya masyadong ganyan, hindi ko alam. Paki-comment na lang kung maganda bang idea yan namin ni Nanab na mag-socks ako para kahit dito sa bahay, kahit naka-slipper ako, hindi nagde-dry, pinakatalampakan ng paa ko. So, nangangailangan na ako, mukhang hindi matas ang February or mga 1 week na lang siguro ito, pang wala ng 1 week to eh. Pag nilagay ito sa paa ko, ubus na talaga siya. So, ito, iniisip ko saan ako pwede ulit bumili ng ganitong stick. Yung moisturizer stick para sa paa. Ayan. Nabibili ito sa Japan. And then next, diba? Ointment naman tayo. Ito pa lang nabibiling to. Nabili ko to sa Thailand. Parang ko alam kung brand din ba to ng Poishan. So, ayan, onti na lang siya. Hanggang doon na lang siya. Dahil ito, ginagamit ko to pag masakit ang ulo ko. Kasi pang roll siya. Gusto, may roll siya kapag masakit ulo ko. Ito, isa rin pala to nakakatulong kapag nangangati ako. Kasi minsan talaga hindi ko rin alam bakit pagdating sa gabi, bigla ako nangangati sa biti ko, dito, parang ganun. Ito lang lalagay ko, nakakatulog ako at nawawala yung kati. Kinabukasan, pagising ko, tinignan ko naman, wala kahit na anong bakat ng anong kati. And, ito pala, lagi ko rin dala po sa bag ko. Kasi syempre, minsan, pag may naamoy akong mabaho, pasimple ka lang, lalagyan ko lang ng onti ko yung dito ko. So, di ba? Minsan, pag mayroong nakakaraan, kasi pag namimili kayo kahit sa mga mall, rep store, grocery, may biglang parang biglang sumusuntok na ganun sa lung mo talaga yung amoy nila. Ito ang nakakatulong doon. So, ito nga. Ito yung sinasabi ko sa na laging dala-dala ko talaga sa bag ko. Dahil kahit ang papa ko, ito, yung store ko, and yung brother ko, binigyan ko ito. Bumili ako ng box neto. So, pinagkatiya-tiyan namin para at least, siguro naman hindi naman mauubos agad to ng isang buwan. Pero ito, mauubos na siya. So, magpapalit na ako dahil dadaling ko ulit to. Dahil kahit nag-church kami, malulong to. Diba, minsan yung kapag meron lang dumadaan sa gilid mo, kahit sa mall or kahit saan, may biglang susuntok talaga sa'yo yung amoy talagang gano'n. Grabe talaga yung amoy. Kung ko bigla lang to sa bag ko, din lalagay lang ng onting ganito. Wala silang maririnig sa akin, mga kalakotsyas. So, depende na lang kung maamin nila naglagay kang ganyan. Kung sensitive sila naman, ay, siguro bakit kaya naglagay ng ganyan, di ba? Bakit lang ang ulo or kahit na ano, sinisipon. So, ito yung pinanglalat ko. Kasi kahit ako sakit ng ulo, parang hindi ko rin kasi alam kung anong bro. Kasi merong Poishan. Ako kasi yon yung kasi yung kilala kasi sa Thailand, the inhaler. Meron din siya sa kabila. Dalawa kasi yun eh. Parang 2-in-1. May pinanglalagay din dito. So, yun. Pero mas nilalagay ko or mas dinadala ko to sa bags ko. Etong ganun. So, lagi nandun to. So, kahit saan ako magpunta, laging dala-dala ko to. So, eto, ayan. So, talaga is buy talaga to. And then next, syempre, ang sanitizer. So, kung maaalala ninyo, susundan nyo po itong vlog ko sa vlogs ko po ng Hong Kong vlog ko. Nakakailang Hong Kong na po. Ito, lagi ko napapakita to, lalo na kapag papakita ako ng mga pinamili ko. So, itong sa Mannings ko binili and Mannings hand sanitizer po itong vitamin E. So, 59 ml siya. So, pag bili mo kasi siya doon sa Mannings sa Hong Kong, still siya, parang tatlo, hindi ko na matanda kasi kung magkano siya, pero alam ko mura lang siya kasi napakabango niya. So, tatlo lang ang nabili ko dahil nung time na bumili ako nito doon sa Hong Kong sa Mannings is paubos na siya. Saktong tatlo na lang. Eh, wala na kaming time na para makahanap pa ng ibang Mannings o puntahan. Hindi na kami ulit nakabili. Tatlo lang nabili ko. Bawas na siya hanggang ito. So, sana before kami balik ulit ng Hong Kong, hindi mo na siya agad maubos. Kasi ito, sa lahat din ng bag ko na siya, sa travel, lagi ko rin dala dahil sobrang bango ng amoy niya. Parang kasi yung amoy niya, hindi ko kasi masama. Parang, alam niyo yung pabangong mga bat and ban ng cucumber? Parang ganon. Parang hindi ganun yung amoy kasi napakamild ng amoy niya. Hindi mo mararamdaman yung amoy ng alcohol. So, parang pa naglagay ka, parang walang lalo na pag hinawakan yung kamay mong ganyan. Tapos,
Basta gumalaw-galaw ka konti, parang ang bango-bango niya. Diba? So, bagay na bagay ito sa ating mga kababaihan, lalo na dyan, syempre may mga bagong job or kahit ano, pag ginawa ka mo talaga, napakabango niya at nag-i-stay amoy niya sa kamay mo. Para na rin siya pabango. Pero hindi naman mas naamoy siya sa pabango niya, pero ang bango niya, once nila mo, para siyang bath and body na parang naamoy talaga ng katabi mo kung ano yung ginagamit mong sanitizer. Wala lang ba? So, ito, nakalagay mo pala dito, 60% alcohol siya. So, hindi siya 99.9%, 70% alcohol siya. And ito pala, made in Canada. May nakalagay na pala dito. Made in Canada. So, ayan, hand sanitizer. So, yan po talaga. Lagi ang ginagamit. So, ayan. Then, next, punta muna naman tayo sa perfume. So, bago tayo pumunta iba. Etong papakasing perfume, ito yung mga best ito lang yung mga best purchase ko last 2023. Pero aside, ipapakita ko mga pabangong to, meron ako ibang ginagamit na pabango kasi, isa kasi depende sa pupuntahan or trip ko na amoy, yun ang gamit ko. So, ngayong first time kong nalaman na palang ganitong pabango. Dahil ang hanap ko talaga, nung umalis kami na last time, nasa Hong Kong ngayon, na pabango, is yung Clinic Happy sa, hindi itong orange siya, yung isang Clinic. And then, meron ako hinahanap isang perfume. Pero, nirecommend sa akin ni ate na bestseller daw sa kanya. Pero dito hindi ko siya nakikita. So, parehas lang siya price ng Clinic Happy. So, ito yung Rose. So, hindi ko alam kung meron nakakakilala nito. So, isang siya ng Clinic Happy. Super bango niya. Kung mahila yung sa scent ng rose, actually, mas scent ng bulaklak talaga. Napaka-mild ng amoy niya. Gusto ko. So, hindi ako bumili ng dalawa. Sabi ko kayo, nagsisa muna. Ngayon, nagsisi ako. Ang bango niya talaga. Alam mo yung, parang pag dumaan ka mo ng kunyari, substance, ito yung maaamoy mo. Bango niya talaga. Sobrang mahal ng amoy niya. Iba naman, kapag nag-spray ako ng pabango, kasi talagang marami. Minsan hindi ko na siya naidadala sa bakol dahil nga malaki siya. So, eto, kasi yung kuya niya, kung bumalik ulit ako, sa Hong Kong ko ito binili. Sa may TST. Kaya lang, nahihiya naman ako magpabili. Pahanap ko itong sa may pinagbibilan. Kasi meron kami pang suki doon na bibila ni Nanab sa TST. Doon kami bibili. Mas mura yung mga perfume doon. So, eto, para siyang, ayan, parang bakat siya na parang rose. Ayan, no, pag nakabaliktad, ayan, no, meron siyang mga guhit-guhit na ganyan. Hindi ko alam, parang Giorgio Valenti Paris siya. Hindi ko alam kung meron siya dito sa Philippines, pero wala ako nakikitang ganito sa mga atin. So, hindi ko lang alam. So, sabi ko kay Nana, pag bumalik na lang kami ulit, doon ako ulang bibilin siguro 2 or 3 na ulit. Sa ngayon naman, marami pa naman siya dahil kailan ko lang din siya inumpisahan gamitin. So, kapag ako, meron akong lalakad talaga ko niya, may imimit ang mga friends, ganyan-ganyan, ito ang ginagamit ko. So, iba kasi kung depende kung saan ako pupunta. Yung mga, lalabas kami ng mga pet. Then, kapag nasa bahay lang ako, ginagamit ko yung mga body works na mga pagkas ko mag-batch, yun yung mga ginagamit yung body works na iba-ibang mga scent. So, meron mga iba-ibang scents na siya iba gift, yung iba mga binili ko, yun, papalpalitan ko. Yun ang madalis, mas maubos sa akin kasi cologne naman siya. So, okay lang. Kasi itong mga to talaga is sperm talaga. And next, hindi ko na rin sima dito kasi onting-onti na lang. Eclat, isa yun sa mga favorite ko na perfume talaga. Yun, hindi ko nakakabili ng kapalit nun. Kaya ganun yung onti. Kasi kaya yung 2023, hindi ako nakabili ng Eclat. Siguro na 22 pa yun, pero meron pa siyang ganyan. So, depende kasi sa minsan kasi talaga mga kalageras, depende talaga kasi sa'yo or mood mo kung anong amoy ang gusto mong bilhin. So, mga kalageras, yun yung perfume. Ito yung best na purchase ko ng 2020 na perfume. Kasi mga binili ko ngayong 2023 ulit. So, yun. Then, next, punta na po tayo sa mga buhok. So, isa sa mga best purchase ko is yung organizer. Ayan ito. Yung organizer ng Shock Shock. O, diba? Para lang hanger. Hindi ko alam. Na-search ko lang to online. So, sinasabit ko dito yung mga Shock ganyan. Kasi sobrang dami na niya. Ayan. So, yan. Ganyan siya. Tanggalin ko muna yung mga headband. Ito po yung mga best purchase ko. So, lahat ng Shock kong to, halos lahat is ngayong 2023. Actually, iba naman. Yung iba naman dyan, ibang year, pero yung iba yan, halos ay 2020. Mga best purchase ko to. Kahit na lang kaikli yung buhok ko. So, yan, nag-headband naman ako ngayon. Kaya bumili ako ng mga
Ito yung uso mga headband. Yung iba neto nasa kabilang bahay para 'di ba pag pupunta ako doon, meron din akong gagamitin. So meron akong brown, white and black neto. And then meron din akong mga ganitong head na iba-ibang color, gold. And hiwalay-hiwalay rin nasa ibang bahay din para pag pupunta ako. So yung mga best purchase ko, and syempre itong mga shock na hindi ko alam kung bakit ako tinatawag kahit na may ikli ang buko. Kasi pag mainit, kahit half lang, hindi naman kasi ako nag-ganon yung buo. Depende na lang kung mahaba. Kahit mahaba buko, half lang ako nag-shock. Kahit umalis ka, mamimili lang ako dito ng color. And sa bag ko, laging nakasabi ang isang shock. And sakyan namin ni Nanab, may naiiwanan na isang shock. Sa bawat bahay na pinupuntahan namin, lagi may isang shock ako iniiwanan. Para kag nasa bahay lang, mainit, diba? Kasi pag pupunta lagi sa mukha mo, talagang napakakate. So, ito, mga shock, mga best buy ko yan. So, yan, sinasabit ko lang dun sa may side, sa pinaka-cabinet. Yan, ganyan ginagawa dyan. O, diba? Naka-organize siya, yung mga organizers. So, mga best, ano ko to, purchase ko to, yung 2020. Diba? And nice. At hindi siya magulo. Kasi iniisip ko noong unang organizer na bibiling ko, parang mga organizer na ganon. Kaya lang nakaganon siya. So, yan, kiniklip ko lang. Actually, bumili ako ng ganyang organizer. 3 yan. So, mga nakasabit yung cup kasi diba tuwing pag pupunta kami ng mga ganyan or may inta lugar, lagi akong bili ng cup. So naiipon yung cup. Parang namamano ko ata sa papa ko yung pagsuot ng cup. Pero syempre ayoko rin kasi baka mamaya makalbo-kalbo ka, diba yung mga ganyan. I'm sure akong ganun yun. Cup para hindi mangitim yung mukha mo. At least may pang cover ka. Okay, next na purchase ko last 2023 na nagustuhan ko ay etong tawag sa ganito. So, pang vlog ko to, so dito nilalagay yung cellphone. So, para medyo matibay siya. At ito, naiikot na mismong nasisikipan siya. Ito, dinadadalhin ko to sa every travel ko. Hindi naman siya ganun kabigat. So, hindi siya pwedeng hand carry ata. Kasi medyo, no? So, ito, chine-check in to sa luggage namin. And ito, parang natatay siya. Pwede mo siya maisabit kung saan-saan. So, ito, nabili ko lang dito online. Alam ko sa Shopee ko to binili. At lang to, nakakatulong sa akin. Lalong-lalo na kapag nag-vlog ako. Ito. So, hindi siya yung isang brand Walang brand. Kasi meron parang kapares to na brand. So, hindi na yung nabili ko. Kasi ito yung unang-una ko lang nakita. Kasi meron na naman kasi akong isa pang nabili, diba? May hawak ka naman. So, ito na lang naman to kapag nalobat yon. Ang gagamitin ko naman yung mismong phone ko. So, ang gagamitin ko. So, syempre, ang best purchase ko rin, nung last 2023, is syempre yung DJI. Ito. So, DJI na camera. Ito, laking tool sa akin nito. So, yan. And ito yung mic niya. And ito yung yanan niya. And actually, merong accessories to. Ito, binilang ko na lang mismong niya, para hindi siya nagagasgas. So, ito, sobrang handy siya. At hindi siya talagang sisigawan na nagbabla ako. So, yan. Ito, talagang purchase ko to, itong DJI, no, noong 2023. Actually, wala po akong 1 year sa pagbablog. Pero sobra ako nagte-thank you sa lahat ng support at nanonood ng mga boss ko. And sana, diretso po yung panonood nyo po sa akin. And thank you po. So, yun. Malapit na po ako mag 1 year. So, yun. Sa birthday ko yun. Kasi first time ko kasi mag-vlog is yung birthday ko mismo. Date ng birthday ko. So, yung DJI, ito talaga best purchase ko. May mic siya. So, yan. And syempre, katulad na ito, dahil hindi rin naman siya nung tumatagal. Actually, tumatagal po ang DJI mga 3 hours lang. Yung niya. So, kinakailangan ko rin kaya meron din akong nili na ito. Jaguar. Ito, napakatagal ng buhay niya. Power bank to na, ilang ba to? Watts ba to? 20,000 watts. Grabe, nakauna kami ni Nanab kapag nagtatravel kami, hindi pa rin po siya lolobat. So, madali lang siya. Ang DJI ko, kinunek ko dito, bilis talaga mag-charge naman yung DJI. Kahit mabilis malobat, mabilis siyang mapuno. Mas matagal kasing nalolot yung mic ng DJI. So, ito, best purchase din po ito ng 2023. Every travel, dala-dala namin to ni Nanab. Ang laki talagang tulong ng pag-bank. Lalo na kung kayo ay work kayo, na nasa labas kayo, yan, mga vloggers, yan. Ito talaga, tuwang-tuwa ako, Jaguar na power bank. So, yan. The next,
Since madali kasi, malob ang DJI. So, purchase din po last 2023. Para naman po, is another mic para kung hindi naman DJI ang gamit ko, kung ang gamit ko ay phone at yung pinaka parang gatong tripod ba tawag sa ganito. Eto, bumili kami ng Ulanzi. Ayun pala, yung isang brand pala ng gano'n na tripod na gato Ulanzi. Ito, wala po itong brand. Online ko binili ito sa Shopee. So, ilagay ko sa description box or dito sa site ito kung sinong gustong bumili ito kasi sobrang handy siya. And, medyo matigas siya, hindi lambot-lambutin. Meron ako dati kasi pinalitan ko kasi talagang tumutumba yung cellphone ko. Since ang phone ko kasi iPhone 14 Pro Max, medyo bigat siya. Bumabagsak-bagsak siya. So, eto po, sina-charge lang din siya. Ang tagal niyang malobat tong mic na to. So, ganyan po yan. Now, open. Ayan, parang magnet din siya. Meron siyang dalawang mic. Ayan. May dalawa siyang mic. Yan. Siguro kung napapasin niyo, pag-vlog ako minsan. So, ito, kapag on, then i-click nyo lang yan dito, ino-on yan. Then, mismo, ito sa phone ninyo, ikakabit to. So, at hindi naka-on, yung minsan nga, ito yung nagagamit ko. Minsan, kapag hindi naka-on, yung mismong mic at kabit to sa phone mo, ng sounds. Kaya yan, minsan walang, kasi pag nakakalimutan mo, hindi siya kasi katong DJI, na kapag in-on mo yung mic niya, all throughout ng vlog mo, kahit na i-off mo yung camera, naka-on pa rin yung mic mo. Eh, hindi. Parang kapag hindi siya ginagamit at hindi ka nag-review sa cellphone mo, automatic siyang nag-off yung mic. Kaya ako dati, dire-diretso lang din siya. Kaya meron akong vlog, di ba, na nilalagyan ko na lang ng parang nagsatana lang ako kasi hindi ko pala na-on yung mic. Ibig sabihin, ito ang gamit ko nun. So, lagi ko rin pundala to para syempre, back-up ko po talaga to. So, ayan. Ito yung mga best purchase ko last 2023 and also, napagaan yung buhay ko, lalo na kapag nagta-travel kami ni Nanab, na hindi na po ako nag-e-edit sa cellphone, so mga ganon. Dati rin sa laptop pa ako nag-e-edit. Ngayon, pwede ko na siyang dalhin dahil bumili ako last 2023 ng iPad Pro. Ayan, iPad Pro. Ilang inches pa to? Nakalimutan ko na kaling inches to. So, nabili ko to last 2023. So, yan. Ang laking tulong talaga nito sa pag-edit. And, syempre, itong case niya. So, yan. Na-purchase ko to 2023. Yung isa, nilalagay ko doon cap. So, ayan. Itong iPad na to, talagang malaking tulong sa akin. So, kahit nasa airport ka or kahit nasa ang lugar ka, pwede ka mag-edit. So, kapag may mga sobra kang time, open mo lang siya, ayan, then since meron naman power bank para mag-charge or kung nasaan ka mang area at meron kang pwede pag-charge, pwede mo siyang gamitin. So, talagang super laking tulong sa akin itong iPad na to simula nung nabili ko siya. Dahil yung dati kong iPad talagang iPad mini, as in hindi na siya pwede, wala ng YouTube, parang ganun, hindi na pwedeng iOS niya, hindi na kayang mag-download kasi iOS niya hindi na kaya. So, ito yung second iPad ko na nabili talaga. Kasi matagal naman talaga sa akin lahat ng mga bagay. Hanggat hindi nasisira, ay hindi naman ako bumibili ulit ng bago. So, yun, yung iPad. And then next, ano ba? And syempre, best purchase ko pa rin talagang sasabihin is every travel namin, lalo na kung pupunta ng Disneyland, Tokyo man yan, Hong Kong, kasi nga yung Hong Kong namin, di ba? Talagang madalas talaga, yun talaga napupunta ng Hong Kong, Thailand, yan, pabalik-balik kami talaga ni Nanab. Dahil talaga, ako katulad niya ng Thailand, inaamin ko sa inyo, ang Thailand talaga, gusto kong binabalikin kahit ano siya, yearly, kahit once a year or twice a year, gusto ko siyang puntahan. Wow. Dahil yung pagkain nila ay napakasarap, and yung isa pa is yung mga damit, napakamura ng mga damit niya, na kahit wala siya mga brand, pero talagang sumusunod talaga sa uso at napakaganda. Ang gaganda ng mga ang ganda ng mga tela niya. So yun, ang ganda-ganda talaga. So kaya masarap talagang balikan. So isa sa mga best purchase ko last 2023, syempre ng mga nakaraang year din. So bumibili ako ng mga mug. So lagi ako bumibili. Tag-isa kami ni Nanab ng mug. Ito sa Disneyland. Dahil since ngayon, acidic na po ako. So, yun, nag-acid reflux ako nung mga nakaraan. Kaya, nung last time, nung mga after ng Christmas ata, hindi ako nakapag-vlog.
And medyo, ayan, sumisexy na po tayo, pumayat ako dahil ang kain ko na lang ngayon, hindi na ganun kadami sa pagkain ko dati, na kapag kumakain ako ng rice at gusto ko yung ulam, kuha ko ulit ng rice, ganun, hindi na dahil nag-a-acid na ako, siguro yung nakatulong na onte, para medyo pumayat ako ng onte, yun, bumabalik na onte, at ganun, ayoko nang bumalik ako dun sa dati ko pagkapayat, kasi dati, nung hindi pa kami ninanab, talagang sobrang payat ko talaga dati. So, lahat nga naman ng mga damit nasusuot ko. Pero kaya lang, sobrang payat ko rin dati. Hindi talaga ako tumataba ever since. Kahit nung nag-aaral pa lang ako itong bata ako. So, ngayon lang ako medyo nagkaroon ng laman-laman. So, ito, ginagamit ko na ngayon, hindi na sa coffee. Sa hot choco na siya. Kasi, medyo binawasan ko, hindi muna ako umiinom muna ngayon ng mga coffee. So, kapag nagko-coffee shop, ang binibili ko ay yung mga chocolate na lang na mga frap. So, yun. Sana minsan makatikim pa rin ng coffee. Hinahanap ko pa rin kung ano yung nagpapa-acid reflux ako. And thanks God, thank you talaga kay God dahil nawala yung pag-acid ko. And ngayon pag natutulog ako, medyo mataas na yung ulo ko. Parang kailangan pa na 3 pillow para lang makaangat ako. Kasi kapag masyadong mababa siya, yung acid ko talaga is tumataas. And isa pa, yung para ako ng bloated and yung dito sa kabilang side ko, sa left side ko, dahil nga sumakit din siya dahil siguro hindi rin ako nakakapag-birth, ganon, hindi lumalabas yung hangin. Yung left side ko, tagiliran ko, sumakit din yun ng ilang araw. So, yun din yung mga reason kung ba't hindi ako nakablog ng last time. So, eto, and plan ko rin pala na sabi ko every travel kaya bumili ako ng mugs ng SB, ng Starbucks, parang ganon, wala lang. At isa man yun, nagagamit naman namin yung mga mugs kasi sinanab dati, ang kinokollect niya dati is yung Starbucks na mga tumbler, yung merong Thailand, yung may mga pangalan, napakarami. Ayun, no, nasa taas ng pinaka-cabinet dun sa taas. Then, dun sa may, sa kanila, sa bahay nila, ang dami rin niya sa rooms. So, yun, hindi ko alam, may nakikita pa lang available na mga ganyan sa Starbucks, pero hindi nag-stop na siya. Kasi dami na. Kasi dami, lahat ata ng lugar nandyan. So, ako, sabi ko sa kanya, mas gusto ko ata mugs. Para at least naman yung mugs, pwede nating paggamit, diba? So, yun. Kung hindi man kami ang gumamit nun, so, kung magkaroon kayong visitor, yun yung mga gagamitin na lang nila na mga mugs. So, yun. Pero syempre, hindi man ako bibili ng marami. Siguro kada punta, isa, ganon. Then, yung may mga nakalagay lang na kung saan ka nagpuntang lugar. So, yun yung sinasabi ko lang sa kanya noong nakaraan. Kung hindi man kami magdidisilan, yun ang bibili kong bag. So, yun yung pinaka-souvenir ko dun sa may pinuntahan namin. Syempre, plus dun yung magnet pa rin. Syempre, since nung kami ninanap, parang mas maganda na nakikita mo yung mga napupuntahan ninyo na magkasama kayong dalawa. Then, next, best purchase ko rin kasi is yung sa bag. Kasi pero talaga, ang lagi ko talagang ginagamit, yung matagal ko ng Coach na maikli lang. Inauso ngayon na masikip sa kilikili. Yung parang kilikili bag, yung parang nakamoon siyang gano'n. Lagi ko siya, iniiwanan ko pala siya lagi sa sakyan. Doon sa pinakagilid nung paahan ko, lagi siyang nandun. Kasi pag nag-church or nagmo-mall, yun ang lagi between. Ipapasok ko na lang doon yung pinaka-wallet ko. Kasi kompleto yun eh. May wipes yun. Nandun yung meron tong may ganito doon. May lipstick doon. So yun, parang wallet na lang ilalagay ko doon lagi. May pang-comb na doon. Kompleto yun, mga kalakatsera. So parang diretso ka na. Yun lagi yung dinadala ko. Kaya kung mapapansin niyo sa mga video ko kapag nagbablog ako, lalo na kapag nag-grocery kami, Landers or SNR, yun ang lagi kong dala. Kasi yun yung lagi nasa sasakyan. Yun talagang gamit. Kaya lang, hindi ko naman siya pinurchase ng 2023. Ay, pinurchase ko ng 2023 na isa rin na medyo gamit na sa akin is itong long chop na to na binili namin ng Japan. So, ito, medium lang yung size na ito and kinakailangan lagi ng organizer. So, ito, kapag palipat-lipat kami minsan nung, di ba, pupunta kami sa kabilang bahay, then sa kabilang bahay naman, sa kanila naman. So, ito, lagi kong binibit-bit and kapag minsan umaalis kami, mga staycation, lagi kong dala to dahil marami akong nailalagay. So, yun, meron din akong ginagamit na isa, yung Goyard na bag. Pero yun, ginagamit ko. Katulad yan, gagamitin ko siya sa pag-travel namin ginanap kasi maluwag din siya. So yun, wala namang zipper yun, pero yun, maluwag para paglalagyan ko ng mga gamit ko. Kaya lang, hindi ko naman siya pinurchase ngayon 2023. Last 2022 ko yung pinurchase. Kaya ito ang naisipan ko at nasa list ko na ipapakita ko sa inyo mga kalapatseras. So ito, yung long chop na bag na parang, hindi ko alam kung anong kulay ito, parang peach siya. So, ang cute lang. And yung handle niya, hindi yung maliit, yung medyo mahabang strap. Kasi minsan,
sa kilikili kasi. Yung kaya yun yung minsan yung sinasabi ko sa inyong coach na bag ko ngayon na as in gamit na gamit siya. And sobra talagang ganda nung yung bag na yon. Na kahit na ano, yun, meron din siyang pang sling bag na iniiwanan ko na rin doon sa sasakyan para lagi ko siyang dinadala. And next na bag na ipapakita ko sa inyo na pinurchase ko at sa isang trusted seller ko to na binili is itong Chanel bag na sling bag. Ayan. Yan, sling bag din siya. Medyo mabigat lang siya. Pero kapag nakipag-meet ako sa mga friends ko or lumalabas ako, yung nasa punta kami ng Hong Kong, dala-dala ko to. Pero ngayon travel namin, hindi ko siya bibit-bitin dahil winter ang pupuntahan namin ngayon. So, ibang bag yung bibiling ko dahil meron akong bagong pinurchase na bag. Pero ngayon 2024 na yun. Yun ang dadaling ko naman. So, yan. Sabi nga ni Nanap sa akin, hindi na nga daw ako pumapasok pero bili pa daw ako ng bili ng bag. Wala lang, hindi ko rin alam nga. Kahit dati pa naman, nung nag-work pa ako sa office, talagang parang kung ano yung huli na suot mo or gamit mo, yun yung bag na gagamitin mo. So, yan. Sabi ko nga sa kanya, bibili na ako ng organizer ngayon, yung mga acrylic na, mga lalagyanan na, ano, kaya lang mahal. Kahit dun sa may tinitignan ko online sa Shopee, ang mahal niya, parang 300 plus, 360, isa pa lang yun. Pero iisa, unti-untiin ko. Siyempre, kapag nagkaroon lang na naman yung Shopee natin, siyempre, huwag natin biglain dahil mas sobrang daming gastos. So, yan. Ito, isa to sa mga, ano, best purchase ko last 2023. So, yan, yung bag na yan. And yun, sana makabili ako para at least, lalagyan na ganun. Ang ganda kasi, parang, ayun naman, aesthetic. So, yun yung isa sa tinitingnan ko na bibiling ko. Then, ilalagay ko na lang sa loob ng room. Kaya lang kasi, ang maganda lang kasi talaga, pag bibili ka talaga ng mga bags na talaga, yung hindi yung mga bags na synthetic lang, ganon. Kasi nagbabalat-balat talaga. Yun, para maiwasan din natin yung mga magbalat-balat. Maingatan para at least matagal na gagamit. Kasi ako depende kasi meron akong mga ginagamit ng mga bag. Ang tagal na. Ano, parang mga 2005 pa, 2008, nandiyan pa sa cabinet. At ginagamit-gamit ko pa rin siya mga kalakacheros. Pinagpapalit-palit ko pa rin naman siya. So, yun yung sa bags na maipapakita ko sa inyong Best Buy. And then, syempre, ito, hindi mawawala to, ang blanket. Itong mga blanket ko to, mga bumibili-bili ako sa SM. Sa SM ko lang to nabibili. Na ano, meron doon sa isa sasakyan namin, pinapalit-palit ko yung mga ganito. Pag medyo madumi na, papalitan ko na ulit. Kasi itong blanket na to, ang laking tulong sa akin talaga nito. Lalo na kapag sumasakay sakyan. Kasi madalas kasi, ang hilig ko kasi, di ba lagi ako nakadress? Pero hindi naman dress na mahaba, naka-sleeveless ako. So, laging ganon, or naka-skirt ako. Maginaw. Lalo na ngayon na nagpalit kami ng sakyan ng Nissan na, mas malakas kasi yung aircon niya. Lagi ako naka-blanket. Hindi ko alam ba't sanay ako. Kahit natutulog ako, kahit na hindi ganun kalamig, kailangan naka-blanket ako. So, ito, lagi kong dala sa sakyan. Meron ng isa pa. So, ito, pinakita ko sa inyo dahil best, ano rin to, kasi bumili ako ulit ito ng 2023. Siyempre, meron itong 2022. Meron din akong 2023. So, yan. Yan, pag pinalaban, papalitan ulit. So, yun lagi nakalagay sa sasakyan. Kaya lagi ako may dalang blanket sa mismong sasakyan. So, yan. Next is yung ito naman sa damit. So, ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko noong 2023. Siyempre, meron pa akong mga binili 2022. Hindi ko na ipapakita lahat kasi sobrang dami. Dahil kasi talagang best purchase ko talaga sila. Mga best purchase ko talaga is yung mga dress na mahahaba. So, every year naman, so yung minsan nga monthly, nakakabila ako ng mga ano ba, so magustuhan ako, mga mahahabang dress. Pero, kailangan pag bibili ako ay sleeveless kasi mas komportable ako. Kasi before, nagkaroon ako sa likod ng mga maraming rashes na pula-pula dahil pawisin po ako. So, in-advise ng dermatologist na kinakailangan na susuotin ko dahil komportable ako. Hindi pwede masyadong masisikip, parang mga ganon. And kailangan, parang presko. So, yung mga dress na mahaba, na talagang asin mahaba, gusto ko talaga, basta dress. Parang komportable ako magsuot ng dress kesa nakapantalon. Before kasi, nagpapants ako dahil syempre, kinakailangan mo sa office, diba? Mga dresses na mahaba, mas komportable. At feeling ko, girl na girl ako, at napakaganda ko. Kapag suot ko yung mga dress, basta nakadress ko, parang feeling ko, ganda-ganda ko. Parang ang girl na look ng ano ko, na kahit na hindi ako matangkad, kahit maliit lang ako, pero mga kalakotseras, ang hilig ko sa mahabang mga dress, diba? So, yung pagpasensyahan nyo na pagbigyan nyo na ako, mga dress na mahabang ganito. And,
Every time na umaalis kami sa GU, yun, talaga namimili ako ng ganito. Uniqlo sa, kahit sa ibang bansa, nakita ko Uniqlo. Kahit dito, grabe, ito mga ganito. At isa pa, ayan, yung mga dress na mahaba. Pag bumibili ako, katulad itong mga to, may mga, may mga kaparesto ng mga, may pares na mga design at iba-ibang mga kulay. So, yun, para, di ba, ko lang na, minsan babalikan ko pa, minsan ino-online ko pa yan na baka maubusan na, i-online ko yan sa Uniqlo, then ipipick upin ko na lang sa kanila. So yun, mas gusto ko yung mga dress. Wala lang, parang feeling ko, di ba, ang ganda ko kapag nakadress ako. Di ba, mga kalakotsera, simpleng, yun lang ang mga simpleng nagpapasaya talaga kay Jalak Machera. So yun, yung mga ganyan, hindi ganun kamahal. So yun, mga ganyan, mga dresses, happy na ako. Kung may magbigay nga sa akin, nag-gift sa akin ng dress, basta kasya sa akin, tuwang-tuwa na ako. Sobrang yun ang napapahappy yung life ko talaga. So, yan. And then, next, yung mga best purchase ko rin last 2023. So, yung mga skirt. So, yung mga ganyang skirt, yung mga ganito, bumibili ako ng ganito kasi komportable ako na nakasuot ng skirt lang at hindi na nga ako nag-short. So, yung mga ganyang skirt. So, yan. Pero hindi naman ganun kaiikli. Pero mga skirt yan. Okay sa akin. Yung hindi ganun kahapit na hapit sa katawan. So, yun. Sakto lang sa akin. Okay na sa akin. Partneran ko to ng sleeveless na mga ganitong blouse or t-shirt. Okay na mga kalapatseras. And syempre, yung mga skirt na ganito. Bumili rin ako. Sa mga Uniqlo to nabibili skirt. Ay, ito pala skirt pa rin pala to. So, yan. Since nagustuhan ko nga, meron din akong kulay yellow na ganito. At alam ko, meron pa ako isa pang kulay. Ito, hindi ko lang makita, hindi ko na lang nilabas. So, yung mga ganyan, sobrang nakaka-happy na sa akin. At girly-girly ang itsura ko. So, utang ko lang siya nung parang mga sandals, na mga flat sandals. Ayan yung mga dahilan kung bakit nagdadry yung pa ako. Sandals, okay na ako. Hindi ko kasi yung minsan nilalagyan ng rubber shoes eh. Sandals, more on rubber shoes ako kapag nagta-travel. Pero kapag yung mga mall, alis-alis lang, lagi ako naka-slipper. So, may slipper sandals. So, hindi ko pala mapapakita sa inyo. Pero best purchase ko rin pala is yung, pakita ko na lang dito, is yung, ano ba tawag doon? Yung parang Hermes style kong sandals na color white. Kung nanood kayo ng vlog ko, yung, yung brand yan? Ay, Steven Maiden na sandals. Yun, sa isang seller ko rin online yun binili. Papakita ko na sa inyo. Parang nabili ko siya ng parang 4,000 plus. Yun, talagang best purchase ko yun kasi napamahal. So, kailangan talaga siyang gamitin kahit na minsan. So, hindi ko alam kung masyadong manipis yung ganito ko. Nagsusugat yung ganito ko. Parang ganon. Pero, pilit ko pa rin siyang ginagamit kasi ang ganda niya talaga. Lalo na kapag mga naka-skirt kayo. So, yan. And, syempre, best purchase ko. And every year, at lagi pa rin ganito yung binibili ko. Bumibili ako ng mga, kung napanood yung last vlog ko, nakapag-meet ako sa mga friends ko, suot-suot ko yung ganito ko. Na mga sleeveless. Mahilig ako sa mga ganitong sleeveless na hindi ganun hapit-hapit sa katawan ko. And gusto ko pa ngayon medyo nakapaganon. Parang razorback yung mga ganito. Meron ako mga ibang kulay na ganito. So, yan. Mga sleeveless na ganito. Best purchase ko talaga to dahil napaka-komportable sa katawan. Yung mga maluluwag ng onti ng mga blouse. So yun. Siguro super ako talaga yon. Super si Jalak Machera talaga. Pag makikita ninyo na nakadress, naka-sleeveless, ako talaga yan. And yung mga maluluwag na shirt, hindi kasi actually maluluwag na damit. Parang ganun. Pag sa bahay, maluluwag na damit pang bahay ko. And mga dress pa rin ako ng sleeveless. Yun sa bahay. Yun ako talaga. At naka-pajama. Yung pajama. Ako yun, kung napapansin niyo sa vlog ko at meron nagko-comment sa akin na lagi daw ako nakapajama, alam niyo na, kasi nasa bahay ako niyan. So, yan. And then, syempre, ito best purchase ko rin to at gusto ko. Yung tatlong kulay na binili kong ganito, na sleeveless na medyo maluwag. Then, tinatali lang sa likod para medyo kumurba lang yung katawan mo. Red, blue, and black. Napili ko po ito sa Thailand. So, yan. So, yan. Soon, makakabalik kami this year sa Thailand. So, yan. Kini-claim ko na po. So, para makabili ito mga damit, na mga ganitong damit. Actually, sabi nga ni Nanab sa akin, ang dami
dami mo pang damit na hindi ginagamit, may mga tag pa. Pero naman yon nagagamit ko rin naman sa mga pagdating ng araw. Kasi minsan months, meron pa yung last year, hindi ko pa nagagamit. Yung binili ko doon sa, sa Japan, nandyan pa rin siya. Pero yung iba, magagamit ko na siya kasi pang ginaw, ngayon pag-alis namin sa pag-travel namin ni Nanabo dito. So, hindi ko na kailangan bumili. So, ayan, ito, mga best purchase ko. And, nahihiligan ko nga yung mga co-ords na damit. Yung, shorts and, blouse lang. Katulad na ito, nabili ko rin ito sa Thailand. So, madalas ko siyang sinusuot. Ayan, hindi siya ganun kahaba at knitted siya na blouse. Na meron siyang ka-partner na shorts din na knitted. Ayan, high waist to. So, yan. Then, partneran mo lang siya ng sandals na flats. Bonggang-bongga na talaga. So, yan. Ito, best purchase ko rin to. Thailand ko rin binili to. And then, isa pa is itong black. Ewan ko ba't nahilig ako sa black minsan. So, yan. Ito, yung shirt na ganito na napakasimple na parang boxer shorts. Then, pinartneran ng ganito na may pad. Yung may pad dito. So, yan. Na blouse. So, yan. Best purchase yan. Sobra talagang comfy pag aalis ka, mamamasyal lang kayo, ito suotin mo, then naka-flats ka, mag-sling bag ka lang na bag na simple lang, accessories, kasi more on accessories din ako, mahilig din ako sa accessories. So, yan. Okay na okay. So, yan. And then, pakita ko na dito, isa rin kasi ito gusot to, kasi hindi nagugusot to eh. Ito, nabili ko rin ito sa Thailand. Itong blouse na medyo maluwag, pero ang tela niya ay napakakapal. Parang galing nga nung pagkakapal nito eh. And then, shorts na to. Ayan. So, yan. Gustong-gusto ko siya sinusuot, yung mga magkakapartner na damit. O, diba? Parang hindi ka na mag-iisip eh. Siguro kaya ko rin nagustuhan siguro yung mga dress. Dahil parang pag-aalis ka, parang hindi ka na mag-iisip kung ano yung susuotin mo. Parang gano'n na, ayan, kung kunin mo lang siya, suotin mo. Magsuot ka lang ng cycling. Hindi cycling sa loob. Go na. Maglagay ka ng accessories. Mag-ayos ka lang ng mukha mo. Go! Diba? So, kahit saan na, kahit saan pupunta mo, pasok na pasok ang dress. Diba? Yung mapahabang dress na gano'n. Nasa pagdadala lang talaga minsan, talaga ang pagsusuot ng minsan ng mga damit para maging maganda para sa inyo. So, syempre, pipili pa rin kayo ng mababagay pa rin sa inyo. Lalong-lalo na kapag sa mga color. Actually ako, mga kaloksyera, share ko lang sa inyo, hindi ako masyadong nagsusuot or hindi ka makakita sa akin masyado ng color red na damit. Meron ako maroon dahil nagustuhan ko lang yung dress na mahabang-mahaba, pero yung isa lang. Hindi ako nagsusuot ng red. Ewan ko. Hindi ko rin sure. Parang siguro merong reason, pero hindi ko alam kung bakit. Yun. So, yan, share ko lang. And then, punta na tayo sa shoes. So, ito lang yung nabili ko na nagustuhan ko talaga noong 2023. Una is itong Crocs na to. Ito. Kahit na naka-shorts ako, then magsusuot lang ako ng mga sleeveless. So, yan. Parehas kami yun na. Lagi kami twinning. Pero magkaiba kami ng color ng Crocs. So, yan. Lalo-lalo na pag summer. Ito, darating na summer. Makikita nyo na naman ulit. Suot ko yan. And minsan pag may pinupuntahan kami or kahit na naka-shorts lang ako, then simpleng white t-shirt lang. Crocs, okay na okay na. Kasi mas ito binabagay ito shorts or skirt. So, yan. Bagay na bagay ang Crocs. So, yan. Actually, before, ang gusto ko is plain white. Pero parang naisip ko that time na parang hihirapan din ako maghanap ng color white na Crocs. So, why not, diba? Magaganda lang ako sa kulay na parang green, orange, and light green. Parang kita-kita ko to. Kita-kita ko nito. So, yan, Crocs. Ito, nabili ko to. Parehas kami ninanab dito. And then, next sa shoes, siguro, hindi ako bumili ng Samba this year dahil, di ba, yun ang patok na patok this year is yung Samba, yung 2023. So, ako, ang binili ko naman is itong New Balance. And then, itong New Balance na binili ko, hindi yung New Balance na madalas natin nakikita sa lahat ng mga binibili ng karamihan. So, itong New Balance na to kasi gusto ko parang medyo maging makaiba naman ako. Parang ganon. So, ito, nabili ko to sa Hong Kong ko ata nabili. Sa Hong Kong to nabili yung merong ganito sa side. Kasi mas gusto ko kasi ang shoes na hindi sumasakit sa paa ko. Sobrang comfy talaga ang New Balance, mga kalokchers. Para sabihin ko sa inyo, kasi ang Samba,
is nakatry ako, napasok ko yung paa ko, pero sobrang nipis ng sole niya. Yung pinaka-sole niya, yung ganon. Parang nakaapak ka na sa sahig. Parang ganon kasi, di ba? Pero kapag pormahan, talagang suwak na suwak ang Samba Adidas. Itong New Balance naman, kung magta-travel ka at malayong lakarin, advice ko lang sa inyo mga kalakcheras, kung magta-travel kayo, mas comfy ang shoes na mga running shoes. Ewan ko lang para sa akin, hindi katulad ng mga parang style ng mga Converse, mga ganong shoes, yung mga ganong style ng mga itsurahan, kung hindi man ibang brand na ganon, masakit sa paa yun. So, advice ko, dapat laging running shoes ang gagamitin ninyo. So, ako, itong pinaka New Balance na to, dadalhin ko to ngayong travel namin, pagta-travel namin ni Nanab. Dahil si Nanab nagagamit niya sa office yung New Balance na sobrang comfy. Ang lambot talaga sa loob. Hindi ko alam kung grabe, no? Grabe reaction ko. Ang lambot niya pag inaapak mo siya sa loob. Then, yung napili ko pala is color green. Actually, ang gusto ng brother ko sa akin is parang medyo light brown daw. Kaya lang sabi ko, parang halos lahat kasi ng tao ngayon, parang di ba, aesthetic. Kaya ganun yung mga kulay na gusto. Puro mga skin tone na kulay, parang light. Sabi ko, parang maiba naman. Kasi alam naman ako, kahit dati pa, nung nag-work ako, kapag may nakikita ako, nakapares ko na damit, naka-office mate ko, hindi ko na siya sinusuot. Wala lang, parang feeling ko kasi na ginaya ko. Parang wala naman ganun. Pero ako ganun yung feeling ko. Kaya minsan, hindi ko na sinusuot. Ganon. Kaya ito, sabi ko para maiba, ito yung binili ko, yung may ganito. Kasi meron akong tagal na ng shoes ko, wala pang pandemic ata. Binili ko na yung, lagi ko nakikita niyo sa vlog, yung color black. Adidas yon na nakalimutan ko anong brand yan. Flat din siyang ganito. Yung mga flat, gusto ko yung parang flat yung ganito na malapad. Malapad yung harapan. Kasi parang coffee yung paa ko at nakalapad talaga. Yung ganyan. Tapos yung ganito, yung parang siya nakapipi yung harap. Ito, parang ganito. Kaya ito yung naisipan ko. And then yung sa likod, gustong-gusto ko, yung same ng Adidas ko dati, na parang may biglang magpa-flat sa ilalim na medyo mahaba. Ayan o, na malapad sa mababa. So, kaya ito, kasi para iwas ako tapilok. Diba? Kasi paano ka matatapilok? Kasi ito yung pinaka-shoes mo. Mahaba pa yun dito. Parang may sangkalang ka pa dito. So, ang haba na experience ko sa New Balance ito. Hindi ko alam kung anong New Balance to. Alam naman ako, pag nagustuhan ko lang naman, binibili ko na. Size 6 ang binili ko pala nito. Kasi size 6 pala ako sa sapatos. So, yun, meron magbibigay sa akin ng shoes. Size 6 po ako. So, yan. Hindi ko alam kung ano to eh. Kasi iba nakikita dito, diba? So, yan. Ito yung nabili ko. Yan. May green na naka-lining doon. Gray to. So, yan. Parang medyo gamusay dito. And ito, leather to. Ito, hindi ko alam kung leather tong white na to. So, yan. Yan ang itsura niya. Ito ang gagamitin ko ng Inspect Travel. At ito, gustong-gusto ko na na-purchase ko last year. So, yan mga krakyeras. Actually, meron naman ako ibang mga na-purchase. Katulad nung Onitsuka Tiger. Parang ganon. Yon, ano yon? Ginamit ko pala yon sa comfy rin siya, yung Onitsuka na shoes na nabili namin dun sa may Tokyo, Japan. Hindi ko alam sa Ginza ba namin. Saan ba namin nabili yun? Basta sa Tokyo, nabili namin yung Onitsuka kasi napakamura niya doon. So, yun ang ginamit ko nung nag-travel kami, lalo na kapag nag-Disneyland kayo, ganyan. Sobrang comfy siya talaga. Pero kasi pa nagtatailan kami, Crocs ang gamit ko. So, yung mga ganyang Crocs, mas ano siya. Tsaka kasi, ang klima naman kasi sa Thailand kasi mainit. So, dapat sandals ka lang. Di ba yung mga tao, may slippers lang. Yun ang mga sinusuot. So, yun mga kalapatseras. Kung meron man ako nakalimutan, kasi yan lang yung mga nasa listahan ko na best purchase ko last 2023. At syempre, ang best purchase of 2023 ko is kung ano yung mga nakikita nyo po dito sa mismong unit namin ni Nanab. Katulad yung mga console, yung mga organizer namin, lahat yan, pati itong mga pang-design namin ganito mga plants na artificial, lahat yan, mga console yan, yung pagpapalit namin ng mga kulay ng mga sofa, best purchase namin yan last 2023. And syempre, ang pinaka best talaga sa amin is yung healthy kami ni Nanab at happy kami dalawa na magkasama kami ng 2023 at mag-1 year anniversary na rin kami ni Nanab na wedding anniversary. Pero syempre, nung mag-boyfriend-girlfriend,
mag-ano na kami, magpo 4 years na kami. Pero wedding, magwa 1 year na kami. Vlog namin, magwa 1 year na. So, samahan nyo kami sa travel namin. Panoodin nyo yung mga kalakwacheras dahil isi-celebrate namin ni Nanab yun. Please, lagi po ninyong subaybayan itong YouTube channel ko. And sana, supportahan nyo kami para mas marami pa po kaming travel na mapapakita sa inyo, pinupuntahan namin at ginagawa namin nila na. Please support po dito sa YouTube channel ko, Rejana Quacheras. So, yun, yung mga hindi pa pwede sa-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na po sa YouTube channel ko, Rejana Quacheras. And please don't forget to like pa rin and share pa rin dito. Been so long.